Isang malaking balitang yumanig sa bansa ngayong araw matapos kumpirmahin na sumuko na si Pangulong Kuting Jr. sa mga otoridad. Ayon sa mga ulat, kusa munang nagbigay ng kanyang sarili si Kuting matapos lumakas ang panawagan ng publiko at mga opisyal ng gobyerno na panagutin niya ang mga kasong isinampal laban sa kaniya. Kasabay nito, isang tensyonadong eksena umano ang naganap sa loob ng kampo ng mga Marcos nang magkagulo sina unang ginang Liz Zatras Mags at House Speaker Martin Tambaluslos na tila hindi matanggap ang biglaang pangyayari. Ayon sa ilang saksi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Liz Zatras Mags at Tamba sa loob ng kanilang kampo. Ilang miyembro ng administrasyon at malalapit na pamilya ang nagmadaling lumikas upang umiwas sa gulo. Samantala, bumuhos naman ang suporta mula sa publiko na matagal nang nananawagan ng hustisya laban sa mga katiwalian at krimen na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Habang nasa kustodiya ng mga otoridad si Kuting, nananatiling palaisipan kung ano ang susunod na hakbang ng kanyang mga kaalyado. Mananatili kaya siyang kalmado sa harap ng mga akusasyon o may ilalabas pa siyang matinding revelasyon? Patuloy nating babantayan ang sitwasyon upang malaman kung ano ang sudyat ng pagtatapos ng isang administrasyon na yumanig sa kasaysayan ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nako, sabihin mo, takot ka lang, mabaril. Hindi, ako halimbawa, may magpanukala ng batas. Halimbawa lang naman to. Ipa-firing squad ang mga adik. Hindi naman ako adik ba't ako matatakot? O di sige, kahit alam ko medyo malabo yan, hindi ko katatakutan. Diba? Oo. May nagtataka ako, bakit takot ka? May kaso ka ba ng pagnanakaw? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Baka naman ano ka dyan, or natatakot ka. Di ba? Or siguro baka may tropa ka na magnanakaw. Kasi ito wala namang problema Alam nyo, para lang sa public officials yan. Sa mga politiko, sa madaling salita, alam mo, ang problema lang naman sa ating bansa, yung mga walang abogado na nahahatulan ng makulong pero wala naman talagang kasalanan. Pero ito hindi. Sa mga magnanakaw lang. Alam mo, dapat yan. Ako, sa akin lang talaga. Pabor ako dyan. Alam niyo bakit? Yung mga magnanakaw na yan, pumapatay yan ng tao. Maybe indirectly. Bakit? Isipin mo, ang hirap ng bansa natin. Ilang taon na nating problema ang politika sa bansa, kaya hindi na tayo umahon-ahon. Hindi nyo ba napansin? Yung dating behind sa atin dito sa Asia, walang binatbat sa atin. Ngayon, talo na tayo. Bakit? Tsuwa, bakit? Dahil sa mga magnanakaw na mga politiko. Hindi ko sinasabing ikaw kaya lang baka may tropa ka Siyempre magkakaibigan kayo dyan mga politiko. Baka pinoprotektahan nyo. Kaya alam mo, walang mangyari sa atin sa Pilipinas. Hindi makapagpasa ng batas na tatamaan sila mismong gumagawa ng batas. Sino ba ang problema natin? Di yung gumagawa ng batas. Bakit? Sino bang nagnanakaw? Di yung gumagawa ng batas. Sino dapat parusahan? Di yung gumagawa ng batas. Sino bang dapat i-firing squad? Di yung gumagawa ng batas. Sino mag-a-approve ng batas? Di yung gumagawa ng batas. Kaya walang mangyari sa atin. Ganun kasimple. Pero dapat, gawin nating hero. Yung mga mambabatas, nagagawa ng batas para lipunin ang mga magnanakaw or mga tiwali na mambabatas. Agree ka ba sa batas? Tsuwa? Yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Nasa ating konstitusyon po yan na bawal po tayo magpapasa ng mga batas that is inhuman at saka cruel punishment. So doon pa lang po makikita po natin. Bakit? Hindi ba inhuman din ang pagnanakaw?
Politiko, mayaman na nakawan ang mahirap na Pilipino. So, mayaman nagnanakaw ng ninanakawan ng mahirap. Makatao ba yun? Unconstitutional na o labag na sa ating saligang batas. Pangalawa, ako po naniniwala this is a form of class legislation. Dapat po i-categorize muna ito bilang heinous crime. So, Class legislation. Mamaya, babalikan ko yan. Ibabalik ko sa inyo yung sinasabi nyo, ililista ko na para hindi tayo makalimot. Class legislation. Paalala nyo, ibabalik ko sa inyo. Ha? Ibabalik ko sa pagmumuka ng mga mambabatas yung class legislation na yan. Pag ipinasok po ito sa heinous crime, lahat ang magkukumit ng heinous crime, po pwede siguro death penalty. Pero hindi naman po firing squad dahil yan po ay makaluma na po yan. But I understand na yung mga statement na ito ay statement ng mga politiko na gusto lamang makakuha ng mga boto, gustong mapansin. May punto ka. Ano naman ang maitatawag natin doon sa mga politiko na sumisip-sip sa mga politiko para makakuha naman ng proyekto? Anong tawag natin doon? Chua. Ha? Ano itatawag natin? Ng tao, siyempre panahon ngayon ng kampanya, kaya yan sinasabi. Pero siguro, mas maganda kung pag-aralan niya muna yung kanyang sinasuggest dahil nagsasuggest ka ng labag sa konstitusyon eh. Di po ba? So siguro mas maganda basahin niya muna yung konstitusyon o yung saligang batas bago siya mag-suggest ng isang batas. So follow up po, tingin niyo ano po yung dapat na parusa na lang po sa... Ang galing. Very good question yung nag-follow up question. So ano tingin niyo dapat na lang ang parusa? Mga corrupt na official na Alam mo, gobyerno. yung existing laws natin mabigat na eh. Actually, hindi naman yung parusa ang problema. Ang problema natin ngayon is yung justice system. Ay, sorry! I beg to disagree. May punto ka. May problema talaga tayo sa justice system. Tama ka naman dyan. Pero alam mo, may problema din tayo sa batas. Alam nyo, pansinin nyo, bakit ang mga Pilipino sa ibang bansa sumusunod sa batas? Bakit ang mga Pilipino dito sa ating bansa hindi sumusunod sa batas? Alam nyo kung bakit? Dahil sa parusa. Halimbawa, nakalabag ka sa traffic, magkano penalty? 1,000? 300 pesos? 500 pesos? Sa ibang bansa, libo-libo. Kaya nga takot sila doon. Bakit? May pangil yung batas, Chua. Sir Chua. Honorable Chua. Chuariwap ni Tamba. Di ba? Ngayon, kung sakali lang naman may sabit ang ating justice system, pero mabigat ang parusa. Halimbawa lang, mapatunayan si Martin Romualdez na nagnakaw. At marami pang iba. Yung iba nakalusot. Dahil sira nga ang justice system natin. Pero may isang hindi nakalusot, si Martin Romualdez. Na firing squad. Isa lang. Sa dinami-dami na magnanakaw sa Pilipinas, isa lang. Halimbawa lang yan Baka magsumbong ka doon sa boss amo mo eh. Halimbawa lang. Sana. Halimbawa lang. Sa tingin mo hindi titino bansa natin? Palagay ko titino. Kahit may problema tayo sa justice system, pag nasampulan, nakakahiya yung firing squad yan eh. Ikaw na nga nagsabi may problema tayo sa justice system. Matagal na may parusa sa magnanakaw. Yung kamakailan nga yung pabilog-bilog daw ang pangalan noon, si Mabilog. May kaso eh, kinasuhan eh. Ng ombudsman, napatunayan na nga ng ombudsman. Anong ginawa ni Presidente?
Pinawalang executive clemency. Naiintindihan mo. Pero kung na-firing squad yon, o kung hindi man siya, yung mga mangilan-ngilan na magnanakaw, na politiko, palagay ko titino eh. Mag-firing squad ka lang ng isang mabigat na tao na buhaya. Halimbawa lang to halimbawa lang. Kunwari lang, hindi ko sinasabing magnanakaw si, kayo na humusga, hindi ako nang huhusga, na magnanakaw si Tamba. Hindi ko siya hinuhusgahan. Yung mga manunod, lagay nyo dyan kung ano husgan nyo. Hindi ako hindi. Di ba? Mapapahiya yun. Anong gagawin ng ibang politiko? Hindi na magnanakaw yun. I don't think meron pang magnanakaw. Masampulan mo lang isa, dalawang mabigat na politiko. Halimbawa si Martin, sino pa ba? Halimbawa lang ito, halimbawa lang Halimbawa si Martin at saka si Saldico. Palagay ko tutino ang Kongreso. Pambira. Wala na magpalusot dyan ng mga blank items. Palagay ko lang, Karamihan po sa mga kababayan natin, ang kinakatakot po lagi is yung justice system. Sinasabi po nila na siguro yun ang dapat muna na ayusin natin. Ibalik natin yung tiwala ng mga tao sa ating justice system. Kasi sinasabi nga nila, pagka ikaw ay mahirap, talo ka na agad, kulong ka na agad. Pero pagka ikaw ay may kaya, ay lalo na kung magagaling at ikang panilya yung mga nakukuha mong abogado, may panggastos ka, medyo may mga paraan. Tignan mo, mali na siya. Kamali siya. Maling-mali ka dyan, Chua. Bumaong ka sa sinabi mo. Alam mo bakit? Tama. Ang problema sa atin yung mga maliliit. Yung may mga walang kaya. Pero may dekampanilya. Kayang kumuha ng mga bigating mga lawyers. Sino ba yon? Di yung mga magnanakaw na politiko. Sino bang tatamaan ng firing squad? Hindi naman kasama yung mga ordinaryong tao eh. Hindi naman kasama yung mga mahihirap. You are contradicting yourself. You are against yourself. Diba? So mabibigyan sila ng due process, ipagtanggol yung sarili nila. Bakit? Magnanakaw nga eh. Pag magnanakaw, maraming pera. Politiko pa. Nakakita ka na ng politikong magnanakaw na walang pera? Nakakita ka na ng politikong magnanakaw na walang offshore account? Nakakita ka na ng politiko na walang pera na magnanakaw, na iisa lang ang bahay, iisa lang ang kotse, iisa lang ang asawa? Ano ba yung ba't pati asawa na damay? Jesus, alam natin. Oh, Jesus. Diba? Ibig sabihin, pwede silang kumuha ng mabigating abogado. So wag yung galawang, kasi itong mga mamang ito, ginagawang palusot lagi yung mga mahihirap. Hindi po. Hindi po kasama sa batas itong mahihirap. Para maibaliktad o mapatagal yung kaso. So tingin ko dapat ang ayusin muna ng ating bansa is yung justice system. Kasi hindi, matagal na nga problema yan eh. If we keep on repeating the same pattern, how can you expect the same different result? Ang tagal na nating inaayos ang justice system. Tanong, Chua, wala bang magnanakaw sa hanay ng mga politicians natin? Hello, are you born yesterday? kahit gaano kabigat yung parusa na ilalatag po natin, kung yung justice system natin ay hindi maayos, ang kawawa lang lagi yung mga walang kapasidad o yung mga mabababa nating kababayan. Ito, lagi nyong ginagahasa yung mahihirap. Lagi nyong panangga yung mahihirap eh. Hindi nga kasama yung mga mahihirap dyan, yung mga magnanakaw na politiko lang. So, kahit gaano kabigat yan, kung hindi maayos ang ating justice system, baliwala rin. Abogado ba to? Abogado ba ito? Yung kanyang suggestion
yun ay inhuman at Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Next topic po tayo. Ito si Dan Fernandez. Natakot? Natakot nga ba? Nako. Ito. Tingnan natin. Ang tapang ni Dan Fernandez. Pinapatawag daw ang mga vloggers. 3 komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on... Yan naman to si Dan Fernandez. Atapang nga tao, no? Ito'y tinawag na duwag ni Atty. Topacio. Duwag. Hindi, maybe not directly, pero parang ganon. Kasi may sinabi to si Dan Fernandez na parang pineperahan niya itong kanyang kliyente ni Topacio na si Cassandra Ong. Pinatatagal lang daw ni Topacio yung kaso kaya dapat sumang-ayon na si Cassandra Ong dito kay Dan Fernandez. Huwag na siya magpagamit dito kay Atty. Topacio. So hinaamon ito ni Topacio. Ano sabi ni Topacio? Umalis ka dyan sa likod ng iyong kamera at ay kaya kasi may immunity po. Kahit anong sabihin niya dyan, hindi siya makakasuhan. Kaya nga labas ka dyan. Tapos sabihin mo sa harap ko. Bakit hindi magawa ngayon ni Dan Fernandez? Duwag. Sabi niya kaliit-liit ko eh. Kaya indirectly tinawag ito ni Topacio ng duwag. And until now, hindi siya pumapalag. Ayaw umalis. Nagtatago doon sa likod ng immunity. Hinahamon ka ng taong bayan, Dan Fernandez. Tanggapin mo ang sinasabi ni Atty. Topacio. Sabihin mo sa harap niya. Lumayas ka dyan sa immunity mo. Ayan ang problema sa atin eh. Parang mga tao may mga baril eh. Matapang lang kasi may baril. Di ba? Parang ganoon. Ito may immunity kaya matapang, kaya tapang-tapangan. Ngayon, vloggers naman ang gusto nilang pagdiskatahan. Kaya matapang. Bakit? Nasa likod na naman sila ng immunity nila. Ito, as of the making of this video, ang kumpirmadong naimbita, si Atty. Trixie at saka si, anong pangalan nito? Si Mark Anthony Lopez. Diba? So, sino ngayon ang pinatawag? Pero hindi ko alam kung sino-sino pa mga ipapatawag. Pero tinan nyo, ang kinakaya nila, yung mga hindi pumapalag. Pero diyan kayo nagkamali. Atty. Trixie is not stupid. Kahit si Mark Lopez, matalino yan. Hindi. Ang talino niyan, Dan Fernandez, ay hindi galing sa Google. Kaya nga tinatawag ka nga mag-aral ka sa batas. Kung hindi ka man abogado, may mga staff ka namang abogado. Magpaturo ka ng maayos, hindi yung Google ka ng Google. Inaaral po yung batas. Matatalino to sila, Atty. Trixie, baka kahit si Mark Anthony Lopez, baka ini-small nyo. I-try mo pa English ka dyan. English kinamatis. Kung hindi, eto mga ito, nakakaasar lang. Kasi katulad niyan, class legislation, sinabi na po din yan, ito ako hindi naman po abogado. At ito'y pagkakaunawa ko kay Atty. Topacio dahil sinabi niya, hindi ka pwedeng magpatawag ng mga vloggers dahil para hindi inaatake ang Quadcom. Ang explanation ni Atty. Topacio, ano yan, class legislation yan, hindi ka pwede magpatupad ng batas na para sa isang grupo, para hindi atakihin ng isang grupo. Yan yung sinasabi kanina ni Chua. Class legislation daw po yung ginagawa nung gusto magpanukala ng firing squad. Chua, double standard ka. Ba't hindi mo sabihin yan kay Barbers tsaka kay Dan Fernandez? Bakit kayo magpapatupad ng batas nang hindi kayo maatake? Anong klaseng in aid of legislation gagawin nyo dyan? Di ba? Para sa akin, that's pure harassment. Dahil si Atty. Trixie,
Talaga namang, at si Lopez, alam nating masugid na tagasunod ng mga Duterte, wag na po tayong maglokohan. At alam natin na dating sumuporta rin sila kay Bongbong Marcos. Pero na-discover nila na budol-budol si Marcos kaya bumaliktad na sila. Yan ang katotohanan yan. Hindi kayo tanga. Alam nyo yan. Kaya sila naman ang haharasin nyo. Para ano? Yung blank items, yung blank space. Sino man ang nag-fill up niyan, dapat makasuhan. Pero ililihis nyo. Idadalin nyo kayo sa vloggers. Diba? Ganyan ang mga pautot ninyo. Kakornihan nyo. Parang yung kakornihan mo na nagpapalugo ka na matanda. Trabaho ba ng gobernur? Kasi tumatakbo tong bilang gobernur eh. Trabaho ba ng gobernur Hindi ka naman ano. I have nothing against doon sa mga nagpapaligo ng matanda. Pero paipik kasi bakit ka magpapapicture nagpapaligo ka ng matanda? Halatang halata na nire-rape lang yung matanda. Ginagamit yung mga matatanda. Huwag ganun. Mag-e-eleksyon, bigla kang ganun. Bakit dati hindi ka naglabas ng ano? Ng mga litrato na may nagpapaligo ka ng matanda. Anong kakornihan yan, Dan Fernandez? Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng Attorney Trixie, Mark Lopez, magdala na kayo kasi papakontempt kayo. Pagka dumating dyan si Paduano, sigurado mainit na naman ang ulo nun. Kasi itong investigasyon na to Kasi merong final sa akin ng mga 60 mga ano to. Kapang mo, hindi ka nga makasagot kay Topacio. Mga House bills. And meron din privilege speech Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Alam mo, Dan Fernandez, bibigyan kita ng halimbawa. Mas marami pang fake news ang mainstream media ngayon. Are you not aware of that? Hindi ka tanga. Ako'y naniniwalang hindi ka tanga. Ang daming pinapakalat ng mainstream na peke. Ba't hindi nyo sila paginitan? Yung mga supporters na vloggers ni BBM, ang daming pinapakalat na kalokohan, na fake news. Ba't hindi nyo iimbestigahan? Ba't hindi nyo rin ipatawag? Yung mga vloggers na sumusuporta kay Tamba, may mga fake news din. Gaya ng mga BBM vloggers, pare-parehas fake news yan, dalawang yan. Bakit hindi nyo patawag? Double standard kasi kayo. Naglolokohan tayo? Sa tingin nyo, yung mga sumusuporta na vloggers kay BBM, malinis? Come on. Ang bulag-bulagan kayo. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina. Sa tingin mo may disiplina yung mga vloggers na sumusuporta kay Marcos at saka kay Tamba? Sila nga puro paninira kay Sara. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!